na parang ako matagal. Yung transition ko matagal. Mabagal, kumbaga. So, unti-unti lang, so maintindihan natin ang sarili natin, maintindihan din natin yung kapwa natin. At ang pag-aaralan natin ngayong umaga, nawala yung, di ba? Anyway, nawala yung ibang slide. Yung natandaan yung transition ni Pablo, transition ni Apollos, tsaka post-transition ng yung mga Old Testament saints o mga alagad ni John the Baptist. So nakaka-relate tayo kasi sa atin din. Kung galing ako sa Katoliko, ang tagal kong maiwanan lahat yon. But don't worry, yung transition na yun, it's normal. Kasi kung 30 years akong ginagawa yun, hindi ko magagawa ng overnight yun. Kailangan talaga ng proseso. So ayun na nga pala, yung Paul kay Apostle at talaga ni John the Baptist, so yung Old Testament saints. Ang Old Testament saints, kasama sila Noah, sila Abraham, sila Adan, sila Eva, hindi pa nagkatawang tao si Jesus, hindi pa nangyari yung babayaran ni Jesus sa krus ang kasalanan natin, pero sila, naniwala na sila sa Diyos. So, hindi pa nila kilala si Jesus, hindi pa nagkatawang tao, although nandun na si Jesus, Espiritu. Kaya, naniwala sila sa Diyos, ligtas pa rin sila. Kasi sa prophecy, sinasabi pa rin na ang Messiah si Jesus, kaya lang hindi pa siya nagkatawang tao. At, baliktad yung slide. Anyway, ito yung Totoo ba ang exorcism? Ito yung pag-aaralan natin. Ano yung exorcism? Hanggang ngayon, merong umiiral nito. Yung nagpapalayas ng demonyo. Di ba? Sino nakapanood sa mga classmate ko yung Exorcist na Linda Blair nung araw? Di ba? Nakakatakot talaga yon na Linda Blair nung araw. Ang bata mo pa, napanood mo na yon? Panahon ko pa, college pa yata ako noon eh. Oh. So ngayon pag-aaralan natin, totoo ba yan? Pero ngayon pa lang, sinasabi ko para baka makalimutan ko mamaya, mapapatunayan sana ng salita ng Diyos, hindi po totoo yon. Hindi po totoo na ako kaya kong palayasin yung demonyo. Kung sinapihan ka ng demonyo, hindi ko kayang gawin yon. Pwede kitang ipanalangin, pwede ka mag-request sa akin, pero ang Diyos lang ang pwede magpalayas ng demonyong yon. So ito yung sana sa pag-aralan natin, makonvince tayo na ito yung katotohanan gusto ng Diyos na maintindihan natin. And then 11, sabi niya, tayo po'y tatayo, nagkagulo-gulo yung slide. Tayo po'y tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at basahin natin yung sabay-sabay nating basahin yung chapter 19, verse 11 hanggang 20. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Yesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Iskeba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino kayo? Hindi na sumagot. Sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Hentil, kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Amen.
Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa salita mo. Pero kung di mo po kami tutulungan, ang kahulugan lamang po nito ay yung kaya naming abutin, yung meaning po sa Webster Dictionary o ano man po yon. Pero sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, humingi po kami ng tulong sa iyo. Ikaw po'y magpaliwanag nito at ito pong salita mo idikit mo sa puso't isipan po namin. Ngayon pa lamang, O Diyos, ikaw lamang po ang pwedeng magbukas sa puso po namin para may mapaglagyan po yung salita mo, yung katotohanan galing po sa salita mo. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, O Diyos, ibigay po namin sa iyo yung 100% na focus po namin. May taas ka po namin sa oras na to, Panginoon. Ikaw po'y maparangalan po namin sa pamamagitan po ng pagsamba namin sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Ikaw po'y maparangalan po namin. Ito po'y dalangin ko, ito po'y dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po. Pag nainitan kayo, magpaypay kayo. Hindi. Pag nainitan kayo, I think buksan na yung aircon. Mainit na, di ba? Mainit na. O kasi 27 na eh. Ang temperature natin, kasi mahal tayo ng Diyos, dapat 25. Tama? Buksan na yung aircon, gawing 25 ang temperature. Kasi mahal tayo ng Panginoon. So anyway, sabi niya, ito yung totoo ba, exorcism, ngayon pa lang sinasabi na natin, hindi po siya totoo. Ang demonyo, nilalang ng Diyos, tama? Wala pa yung mundo, wala pa yung langit, wala pang lupa, wala pang kinreate, wala pang tao, nandun na ang demonyo. Bakit? Kasi dati silang angel, tama? Dati silang angel kasama ng Diyos sa langit. At dahil sila'y walang kapatawaran, nung sila'y magkasala, tinatapon sila sa impyerno at tinatapon sila sa lupa dito. So everyday, padami ng padami ang fallen angel dito sa lupa. Kaya kapag magulang ka, see to it, pag kumagat ang dilim, nasa bahay na yung anak mo. Kasi merong gabi ng dilim. Kaya abang nagle-late yan, makita mo, nakakatakot na sa kalsada. Tama? Nakaka-relate kayo doon? Nasa bahay ka na pagdating ng gano'n. Kaya itong picture na ito yung mga ginagamit nila sa mahika, panghuhula. Dito marami ngayon tarot, panghuhula, espiritista, hindi lang pangkukulam, yung pagtatawas. Meron pang nagpapatawas ngayon di ba? Mga gano'n. Marami po yan. At lahat yan ay labag sa kagustuhan ng Diyos. Merong katotohanan. Pastor, meron naman po talaga Totoo naman meron. Kasi nga, itong angel na nagkasala sa langit, binagsak siya sa lupa, fallen angel na siya, masamang angel na siya. Hindi po siya tinanggalan ng kapangyarihan bilang angel. Ang angel, mas makapangyarihan sa atin bilang tao lamang. Kaya lang natin siya natatalo kung nasa ating puso si Kristo dahil sa banal na Espiritu. But without God, hindi namin talaga siya kaya. Ang daming ngumunguya, bakit ako wala akong nginunguya? Joke lang. And then sabi niya, ito yung sinunog nila. Ephesians 2:2, sabi niya, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So alam na natin dito, di ba? Alam na natin ang prinsipe ng present na earth, yung mundo, ang devil talaga. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang makiayo sa takbo ng mundo. Kasi ang devil, gusto niyang ilalayo ka pa konti-konti sa Diyos, then eventually, possess ka na ng demonyo, control ka na ng demonyo. And then, ang taong walang Diyos, hindi pinag-ahari ng Diyos, wala siyang pangunawa. Yung pangunawa natin di ba yung wisdom na sinasabi, pag tinranslate mo sa Tagalog, karunungan. Hindi po ito yung karunungan na kukuha mo sa school. Hindi po ito yung karunungan na kukuha mo sa experience mo. Ang karunungan talagang tunay na karunungan nanggagaling lang sa langit. Nanggagaling lang sa Diyos talaga. Ang pinaka-the best na magagamit mo sa karunungan na yan ay yung inahanap ko yon. Oo. Kala ko nawala na. Oo. So, yung karunungan na yun. Kaya, without God, wala kang tunay na pangunawa. Mga decisions mo magkakamali, mga choices mo, hindi yun ang best. Ito talaga yung, it's either nasa Diyos ka o sa wala. Kung wala ka sa Diyos, ano pa sabi niya sa 2 Corinthians 4:4?
Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Nakita niyo yung Diyos? Hindi yung Diyos natin yan kasi hindi sa capital D at saka hindi sa red, di ba? Itong Diyos na ito yung devil. Sabi niya, Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So alam natin magandang balita, di ba? Ito yung magandang balita na kahit makasalanan pala tayo, pwede pala tayong pumunta ng langit. At alam natin, biyaya lang talaga ng Diyos, wala akong kakayahan. Wala akong kakayahan, iligtas ang sarili ko. And then pangalawa, hindi lang sa wala siyang pangunawa, meron siyang maling kagustuhan. Remember yung panalangin natin, di ba good for 24 hours lang yan, kaya everyday you have to pray. Ngayon, habang hindi binibigay ng Diyos, pwede mong ulit-ulitin yun, pwede mong ulit-ulitin. Pinagpe-pray ko yung ate ko, 30 years na. Di ako tumitigil doon kasi yung gusto ko, maligtas siya. So, walang tigil yon hanggang sa buhay ako. So, ito niya. Ngayon, kung wala kang sa Panginoong Jesus, mali yung magiging kagustuhan mo. And remember yung prayer, kahit anong pray mo araw-araw, 5 beses man araw-araw, pero yung prayer mo, ito pakinggan ninyo, yung prayer mo, hindi siya naka-align o hindi sa kapareho ng kagustuhan ng Diyos, hindi po niya sasagutin yon. Bakit ka mo? Kasi alam ng Diyos kung ano yung kailangan ko, tama? Akala ko lang ito, gustong-gusto ko ito. Akala ko lang ito, pakikinabangan ko. Pero God knows, maaaring hindi. So, hindi talaga niya ibibigay yan. Kaya alam mo, may mga, ang prayer, di ba? The moment na nag-pray ka, automatic may sagot na yon eh. Karamihang sagot ng Diyos sa prayer natin, no. Kaya lang ayaw natin, di ba? Pinipilit natin ipag-pray pa rin yun. Kasi hanggang sa, mag-yes din yan, mag-yes din yan. So, malimit, isipin mo rin na yung malamang ang answer ni God, no. Bakit no? Meron siyang mas magandang gustong ibigay sa'yo kaysa doon sa hinihingi mo. Ngayon, pag hindi mo nakita yun, wala kang tigil, nangungulit ka hanggang sa eventually nagtampo ka pa sa Diyos, di ba? Hindi mo naisip na alam ng Diyos what is best for me. Kaya magtitiwala ako sa Kanya. So, maling kagustuhan, pag wala ka sa Diyos, i-anticipate mo na yan. And then, John 3:8b, yung last part ng verse 8. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ito yung tatandaan mo. Without God, puputaktayin ka lang ng demonyo. Pero alalahanin mo, kaya nga pinadala si Kristo eh. Kaya nga nagkatawang tao si Kristo eh. Para maintindihan natin, makita natin. Kasi tayo, to see is to believe. Ganun tayo eh. So ginawa na ng Diyos yun. Ginawa na niya ng kumpleto para manampalataya lang tayo. At tandaan mo parati, pag dumadaan kang alam mo gawa ng demonyo yon, alalahanin mo itong sinabi ng Bible. Dumating nga si Jesus para wasakin to eh. Ano na yung agenda ng demonyo? Siya dumating para magnakaw, manira, at pumatay. Tatandaan mo yan. Kapag binigyan mo siya ng pagkakataon, ito lang yung gagawin niya. Hindi lang ikaw sisirain niya. Mga anak mo, negosyo mo, pamilya mo, karir mo, profession mo, kalusugan mo, lahat niya, damay-dama niya parang domino effect. Kaya lang tatandaan mo, nandiyan pala si Jesus. Hindi ako mag-aalala. Ito pala yung purpose ni Jesus. Sa hindi pa Kristiyano, para mawala ang demonyo, anong gagawin? Pumunta kay Kristo. Okay lang punta kay pastor. Pwede kitang bigyan ng advice, pwede kitang ipag-pray, pwede kitang i-lay hands, pwede kitang pahiran ng langis, pero si Kristo lang talaga ang makapagpalayas ng demonyo sa'yo. So tatandaan mo kung hindi, kapag pamilya mo, kung bakit salbahi yan, kaibigan mo, kung bakit salbahi yan, pinuno mo sa bansa mo, salbahi yan, bakit nagnanakaw yan, naninira yan, kasi wala pa sila kay Kristo. Pero pag sinubukan mo na kay Kristo na yan, magiging mabuti na yan. Kasi because there is Holy Spirit na gumagabay sa puso nila. Tama? Ito yun eh. So, lahat ng problema mo, pera man yan, relationship man yan, ano man yan, si Kristo lang talagang sagot yan. Kaya lang ang hirap i-convince ng mga tao, di ba? Ang hirap i-convince ng mga tao na, alam mo yung pangarap mo, ang kabuwalan ng pangarap mo, si Kristo lang. Alam mo kung bakit ka worry ng worry? Sino nagwa-worry sa giyera? O, di ba? Nakakatakot, di ba?
Kahit hindi natin alam ano ba yung consequence ng giyera, ano yung consequence ng giyera, wala nang value yung pera. Tapos lalo na tayo nasa Metro Manila, siguro 2 araw lang, 2 araw na walang dumating na truck galing probinsya, wala na tayong kakainin, tama? Wala man tayong tanim dito eh. Siguro ilang araw lang na wala ng gasolina, siyempre wala ng kuryente, mawawalan tayo ng tubig, tama? And then sinasabi ng Bible, ang pagpaparusa niya, hindi lang giyera, anong kasunod nun? Famine, kagutuman. Anong kasunod nun? Karamdaman. Siyempre, hindi ka na nakakapaligo, di ba? Kung ano na lang kinakain mo, kasi wala ka nang makain. Ito't mangyayari, pwedeng mangyari, wala tayong control. Kaya lang kapag anak ka ng Diyos, kilala mo si Kristo, medyo pwede ka matulog ng kahit nangangamba ka, God, bahala ka na po, ikaw naman po yung may control nito eh. Ikaw naman po yung naglalang nito, ikaw po yung kaya mo pong pigilan to, kaya mo pong pabayaan. So meron ka pa rin peace of mind na nanggagaling sa Panginoon. Sa mga Kristiyano, ito yon. Kapag dinidemonyo ka na, ibig sabihin, pinapasok mo si Satanas, di ba? So ang gagawin mo lang, confess, talikuran yan, at magpasakop sa salita at sa banal na espiritu. Ano yung pagpapasakop sa banal na espiritu? Hindi mo susundin yung gusto mo, kundi yung gusto ng Diyos na nanggagaling doon sa kanyang salita. So makita mo, dugtong-dugtong lang siya. Kaya pumasok, Kristiyano ka eh. Anak ka na ng Diyos eh. Kaya lang once na pinapasok mo yung demonyo, pwede kang alipinan ng demonyo. Kaya di ba sabi niya sa Bible, do not give the devil a footstool. Ano yung footstool? Alam mo yung footstool, yung upuan ng nagmamanicure? Tama? Yung upuan ng nagmamanicure, yung maliit na ganon. So nandun lang, maliit lang ang demonyo eh, maliit lang. At nandun siya, isang kasalanan, hindi mo kinonfess. Hindi mo hingi ng tawad, hindi mo talikuran. Siyempre, isang kasalanan, manganganak ng isa pang kasalanan. So, nandito na siya. Another kasalanan, another kasalanan, dito na siya. Hawak niya yung liig mo, di ba? Later on, alipin ka na, yung tinatawag natin addiction. Hindi mo na talaga siya, kailangan mo talaga ng professional help na. At doon papasok yung makikita mo, without God, kahit may pastor ka, without the Holy Spirit, without yung salita ng Diyos, hindi mo yung pwedeng pagtagumpayan. Ito yung katotohanan na dapat mayakap natin. Puspusin ang banal na espiritu, alam na natin, na yung gusto ng Diyos ang susundin mo, sacrifice mo yung gusto mo, you die of yourself, hindi mo, kahit na kaibigan mo, kahit tatay mo yan, kapag labag sa Diyos yan, hindi mo kailangan sundin yan. And then Ephesians 6:12, sabi niya, sabagat hindi kayo nagkikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapagmahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mga demonyo, mga demonyita, mga demonyito. So ito yung kalaban talaga natin, hindi yung kapwa natin. Kung minsan meron kang best friend, kamag-anak, kapamilya, di ba alam mo naman para siyang sinaniban ng demonyo. Hindi yung mahal mo yon, yung espiritong pumasok sa kanya. Ito yon, ginagamit niya. Ginagamit siya kahit tayo, pwede tayong gamitin ng demonyo kahit sino sa atin. Kaya kailangan natin kaagad na kapag nagkasala, huwag mo nang antayin ng Sunday. Sa Sunday kasi merong communion eh. Bago ka mag-communion, kailangan ko hingin ng tawad. Hindi. Right there and there, pag naalala mo mali yung ginawa mo, ilapit mo na sa Diyos kaagad yan. Hingi mo ng tawad. Then malinis ka na naman, di ba? And then later on, sa isip mo, nagkasala ka na, marumi ka na naman, di ba? Then i-confess mo uli. Yung kabanalan, wag mo nang antayin maging linggo. At doon, hindi makakalapit sa iyo ang demonyo. At lalapit siya, tingin ka sa katabi mo. Hindi rin dyan. Basta lalapit siya doon sa mga doon sa mga talagang hindi naniniwala sa Diyos. Kasi ang talagang, ano itong ikaw? Bakit ikaw? Tingnan mo sa katabi mo, ikaw kaya? Ay, ibig ko sabihin dito, bakit ikaw? Kasi, di ba meron tayong prayer meeting, hindi na Wednesday. Ang prayer ng ECF Center every night 7:30. Konti lang kami ngayon, kaya doon lang kami sa office, ginagamit ko lang yung monitor ng computer ko.
So doon kami, meron siyang praise and worship, isang kanta, tapos nandun yung prayer, natin na yung acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Yun sinusunod natin prayer. Tapos lahat ng prayer request nyo, nandun na minimension talaga. Kaya, ang sabi ng Diyos sa atin, kapag ito sa karamdaman, kapag may karamdaman ka o problema ka, anong turo ng Diyos? Ipaalam mo sa pinuno ng simbahan para ipag-pray ka. Kung meron access sa iyo ang pinuno ng simbahan, elders, deacon, pastor, pwede kang i-lay hands, pwede kang pahiran ng langis. Meron tayong langis dito. Pero kung wala ka, malayo ka, you can use the social media. Pastor, ipag-pray niyo po ako. And then right there and there, ipag-pray kita, kasi ako yung may access no, sa ako yung message mo, di ba? And then immediately ilalagay ko na yon sa prayer list. Pagdating ng 7:30 ng gabi, may kasama akong magpipray noon. And then, ang siste lang, kung minsan, huwag akong pagalitan, hindi ko na sasabihin ng pangasabi. Kung minsan, iba sa inyo, 5 araw na sa ospital, Pastor, pag-pray niyo po ang anak ko, 5 araw na sa ospital. Okay lang yon, pero mas maganda sana, nung nasa ospital ka na, ipaalam mo na. Di ba? Okay lang, hindi naman masyadong high blood parati si pastor nyo, kaya mapagpasensya, di ba? At kung minsan nagsiste pa, di pinag-pray na yon. And then, pinag-pray yon kasi hindi tinatanggal yon sa list. Every night, pinag-pray yon. And then, makita-kita ko na lang doon sa May Day, nagsiswimming na. So, ang punto ko, sana man lang pinaalam mo, ay pastor, salamat po sa Diyos, pinagaling na yung karamdaman ko, di ba? Eh di, hindi lang tatanggalin doon. Pagit ako, magpapasalamat din ako sa Diyos. Salamat po, pinagaling mo itong kapamilya po namin. So, yun sana, mag-pre-request kayo kahit marami pa yan, kahit araw-araw pa yan, yun po yung ministry ng simbahan. Pero mas maganda, kapag ipaalam nyo rin na magaling na. And then, kung minsan, hindi pinaalam, magaling na, tapos ipo-forward sa akin yung kabaong. Di ba? Yung mga gano'n, di ba? Na mas maganda, magaling na po. Di pa salamat sa Diyos, salamat po, magaling na yung pinagpipray namin. Ngayon ang sinasabi ko, meron akong tungkulin, pero pagdating sa mga kademonyuhan, sa mga ganyang mga gawa ng demonyo, limited lang po yung, wala akong kapangyarihan. Limited lang, ang role ko lang namamagitan sa prayer. Pinagpipray lang kita, nilalapit kita sa Diyos. Pero ang talagang makakatulong sa iyo, kapag alam mo, sinasabihan ka na sinasaniban ka na ng demonyo, ay ikaw. Anong gagawin mo lang, lapit ka sa Diyos? Malamang merong kang kasalanang ginawa, kaya nakapasok ang demonyo. At kapag hindi mo nakumpisal yun nga ang tawag natin kanina, hahawakan ka na. Ito na yung So ikaw, agad-agad, kapag hindi Kristiyano, alam mong kasama niyang demonyo, di ba? So ang ituturo sa kanya, lumapit ka kay Kristo. Makakalaya ka dyan. At kung ikaw Kristiyano na, i-confess mo kagad yung kasalanan at talikuran mo yan at ikaw ay palalayain ng Panginoon. Sa Efesos, ang kwento natin, nandito yung kasamaan na parang Pilipinas na rin. Lahat ng bisyo, nandun lahat ng kasamaan, nandun lalo na yung sexual sin. Kahit ngayon, ang sexual sin, kung aaminin natin kahit tayo mga Kristiyano, nahihirapan tayo doon. Kaya kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos. So itong Efesos na senaryo nila, ganito siya katalamak at punong-puno sila ng Diyos-Diyosan. Parang walang pinag-iba sa atin. Kaya parang sa gobyerno natin, sa lahat ng sangay ng gobyerno, di ba nahihirapan tayo? Nakikita niyo yung sa SSS, nakita ko nakikita, totoo yun eh, na wala man lang upuan, tapos lang oras ka mag-aantay lang para sa mag-change ka lang ng number. Hindi talaga unbelievable talaga yung bakit ganong katagal ang sistema. Nag-expire ang MRT card ko, yung beef card ng MRT. Alam mo bang sinurrender ko, di wala ako magamit. Magantay pa ako ng 10 days, hanggang ngayon, di pa sila tumatawag. Nasamantalang yung card na yon, pwede mong antayin, meron silang machine, gagawa sila ganon. So alam mo yung pagkaganon, kaya kailangan talaga ng Kristo, ng bayan natin para maayos talaga ang mga yan. And then Psalms 119:11, sabi niya, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan
upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ito yung isa sa mga tools ng isang Christian. Kaya importante yung nagme-memorize ng verse. Importante yung araw-araw kumakain ka ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa. Kasi yun ang spiritual food mo. Kapag hindi ka kumain ng spiritual food, eventually ang spirito mo manghihina. Ang kasunod noon, spirito mo malnourished na. At pag malnourished na, prone na yan sa karamdaman, tama? Parang physical health natin. At doon ka na matatalo. So the same, para sa katawan natin, kung di ako kumain ng pagkain pangkatawan, ihina ang katawan ko. And then magiging malnourished na ako, and then magiging sakitin na, pwede ako mamatay. So the same principle. Hindi pwedeng tuwing Sunday ka lang makikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, Sunday, mahinang-mihina ka ngayon, kundi ka, kasi Monday, kumain ka dapat ng salita ng Diyos, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Di ba? Pagdating na Sunday, okay lang. Pero kapag Sunday ka lang nakinig, Monday, wala ka. Pagdating ng Sunday, anong mararamdaman pagdating ng Sunday? Wala ka ng lakas, di ba? Kaya naiintindihan kita kung tulog ka na kasi pagod ka buong linggo, wala kang spiritual food eh. So yung gano'n, kailangan kitang intindihin. Pero alam mo, kung susundin mo yung sinasabi ng Diyos, ang prayer good for 24 hours lang. Ang pagkain, sabi mong good for 12 hours lang kasi matutulog ka ng 8 hours. Pag hindi mo ginawa yun, manghihina ka talaga. At very prone ka sa tukso, very prone ka sa pagkakasala. And then, nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Dito natin makikita sa text natin. Paano nagtagumpay yung salita ng Panginoon? Una, pagpapahayag. Yung pinag-pray ni Waki kanina. Di ba? Yung salita ng Diyos na pinapahayag. Katungkulan natin to. So magtatagumpay yan. Ano sabi niya sa 10? Tumagal siya roon ng 2 taon. Kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Grego, ay nakarinig sa salita ng Panginoon. Pinapahayag niya everyday. So kahit ikaw hindi mo naman kailangan maging perfecto. Pag nakikipagkwentuhan ka, di ba? Kung minsan sumisingit yung salita ng Diyos, halimbawa, ano sa yung kaibigan mo, di ba? Ginawa ng isang kaibigan niya, nagalit na galit siya sa kasalanan ginawa niya. Naalala mo, sabi pala ng Diyos, alam mo, kailangan mong patawarin kahit galit ka. Di ba yung mga ganon? So lumalabas talaga, ito yung pinapahayag mo yung salita ng Diyos. And then pangalawa, yung patunayan. Siyempre, pag sa kultura ng mga Hudyo, kailangan ng 2 witness Dalawang witness. Pero sa atin, sabi nga, di ba, nandyan si Kristo, nandyan ang banal na Espiritu, nandyan ang Diyos Ama. At sila yung tutulong para patunayan sa pinapahayagan mo ng salita mo. Tutulungan ka ng Panginoon. Di ba sabi niya, ang Holy Spirit siyang comforter. Siyang tutulong sa'yo. Hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Ang daming pangakong yun So patutunayan niya na ang sinasabi mo ay galing sa Diyos at ipapatunayan niya na ikaw ay sinugo ng Diyos, na ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos doon. Kaya sabi niya sa Mark 16:20, humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Paki-off lahat ng mic para walang nagbabackground. Lahat ng mic paki-off. And then ito yon gumagawa ng himala ang Diyos for the purpose of maniwala yung hindi pa Kristiyano. Ano yung himala? Ano yung miracle? Miracle is from nothing to something. Nakuha nyo? Yung mula sa wala, nagkaroon. So miracle talaga. Paano mo papaliwanag yun, di ba? Miracle talaga. Ito yung ginagawa ng Diyos yan para patunayan. Yung himalang yan, na siya ay Diyos at patunayan na ikaw ay sinugo ng Diyos. So huwag kang mag-alala. Ipahayag mo yung salita ng Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. At kung kailangan niyang gumawa ng miracle sa pamamagitan mo, gagawin niya yon. Nakalimutan ko yung tubig ko, pakiabot please. At 11, gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Tandaan niyo, pamamagitan ni Pablo. Hindi gumawa si Pablo. So sa akin,
pwedeng gumawa ang Diyos sa pamamagitan ko, pero hindi ako yon. Hindi ako yon. So pwedeng gumamit ang Diyos na any instrument. Remember yung Lake of Mara, mapait ang tubig niya. Ang sabi lang ng Diyos sa propeta niya, nakikita mo yung kahoy na yon, ihagis mo doon sa tubig. And then pwede na mainom yung tubig. Yun ang miracle. Ginagawa ng Diyos, pero gumagamit siya ng instrumento. Kaya lang kung bakit hindi gumagawa ng himala ngayon sa pamamagitan ng tao, ang nangyayari, sasambahin na yung tao. Tapos babayaran na yung tao. Kaya makita mo sa mga kasama natin, kasama sa paglilingkod, di ba? May mga private jet, super yaman talaga. Pwedeng ganun eh. Pwede kang instrumento ng Diyos, pero dapat maliwanag, hindi po ako yon. Instrumento lang ako ng Panginoon. Si Jesus pa rin talaga ang may kapangyarihan gumawa nun. And then 12, kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Ganito sila ka-superstitious. Parang Pilipinas, di ba, ang dami natin mga superstitious belief na kahit yung panyo. At imagine mo dito sa kanila, yung panyong yan sa original word, ano sa towel. Di ba mainit? I remember yung pinag-aralan natin, ang trabaho nila hanggang 11 bago magtanghali hanggang 4 ng hapon, tulog sila kasi sobrang init. So yung towel nila, kung minsan tayong lalaki, inano natin dito, tinatali, para yung pawis natin dito lang. At sa paniwala nila, yung marumi mong damit yun, merong himala. So nakikita nyo yung mga, sino yung may nakanood ng mga concert ng mga popular artists, yung mga concert nila, tapos inahagis yung mga damit o ano, di ba? Pag nakita mo yon, di ba? Hindi mo nalalaban yon, di ba? Kahit na amoy amag na, di ba? Kasi naniniwala ka na yung galing nung ina-idol mong yon parang mapupunta sa iyo, di ba? Parang ganon. So the same dito, sa kanila, paniwala nila na gano'n. Remember si Peter, yung nandito ata siya, di ba? Paniwala nila, sa dami kasi, hindi na malilihans ni Peter may sakit. So paniwala nila, may kapangyarihan si Peter magpagaling ng karamdaman, di ba? So kahit na madaanan lang ng anino ni Peter yung mga may sakit na yung gagaling. So ginawa nila, alam nila pupunta ganun din si Peter, dito dadaan, aalamin nila saan ba yung araw sa oras na dadaan siya. So kung nandun ang araw, siyempre nandito yung anino. So dito na nilagay lahat ng mga may sakit, di ba? At pag dinaanan naman talaga, gumagaling. Bakit gumagaling? Pinayagan ng Diyos na maggaling siya. Pero ang nagpapagaling talaga ang Diyos pa rin. Pag hindi pinayagan ng Diyos, hindi rin gagaling yon. It's not because of Peter, but it is because of God. And I remember yung babaeng dinudugo ng maraming dekada na, naubos na yung kayamanan niya sa lahat ng doktor, pinuntahan na niya para gumaling, pero hindi siya gumaling, di ba? And then nabalitaan niya na si Jesus nagpapagaling. At that time, ang pinakasakit sa Israel is ketong. At remember sa history, lahat ng may ketong gumaling. Walang natirang may ketong. At nung mabalitaan ng babaeng ito, gumawa siya ng paraan, ay dapat makapunta ako kay Jesus. At kahit mahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling, di ba? Sabi ng mga tao to, paano siya makakalapit? Lalo na babae siya. Makita mo, gumapang talaga siya sa mga paan ng mga tao. At nung makuha, niya yung laylayan ng damit ni Jesus, indeed, gumaling nga siya, di ba? And then sabi naman ni Jesus, sino humawak sa akin? Sabi niya. Sabi namang alagad niya, abay, Panginoon. Sabi niya, teacher, napapaligiran ka po, siksikan niyo mga tao. Sino masasabing sino humawak sa iyo? Lahat yan nahahawakan ka, di ba? Alam ni Jesus, merong kapangyarihan na gamit sa kapangyarihan niya na nagpagaling doon sa babaeng yon. At nung malaman ng babaeng yon na alam pala ni Jesus yung ginawa sa kanya, nagano siya, ako po yun. Ako po yung humawak ng laylayan ng damit niyo. Yung ganong klaseng pananampalataya na sinasabi niya. But again, ang tinuturo, si Jesus lang po ang pwedeng gumawa nun. Hindi po ako, hindi pwede yung mga pastor. Wala kaming ganong kapangyarihan. Merong kapangyarihan, yung mga first generation apostles. Merong ka makikita siguro konti doon sa second generation. Sinong first generation apostles? Yung 11 niya.
yung 11 na tinawag niyang mga alagad niya. And then pangatlo, yung paligsahan. Of course, hindi lang yung sa tutulungan ka ng Diyos. Kung Kristiyano ka na, binuksan mo yung puso mo, naniwala ka kay Jesus, expect mo na. Ayaw ng demonyo yon. Tama? Kung Kristiyano ka, i-anticipate na muna sarili mo na you will undergo persecution. Ayaw ng demonyo. Lahat tayo, ako. Ang tagal ko bago ako naging Kristiyano, siguro may 30 years old na ako, di ba? So yung 30 years na pagsasama namin ng demonyo, hindi niya ako basta-basta pakakawalan. Pipilitin niya babalik ako sa kanya. Kaya nga, as a Christian, i-anticipate mo na, there is a spiritual battle every day. Kaya umaga pa lang, ihanda mo na yung sarili mo. Na, remember, sabi ng Bible, ang demonyo para siyang leon, na nakaganon lang siya, oh. Matyaga siya. Oo. Ngayon, alam niya yung, sa araw-araw na binabantayan ka niya, alam niya yung kahinaan mo. Lalaki ka, alam niya, pag gutom ka, mainitin ang ulo mo. Doon ka na niya bibirahin, di ba? Alam niya yung kahinaan mo. At remember, pag ina-anticipate mo, halimbawa kung kaaway mo, tapos nakikita mo nakabang ako doon, di ba? Tapos talagang nakabang ka, di ba? Ako nakaaway mo, ano sa tingin mong gagawin ko? Alis ako doon, tama? So you have to know your enemy. Pag alam mo yan, hindi ka niya basta-basta maluloko. Ina-anticipate mo na eh. Alam mo na eh. Alam mo na yung, kahit may pumapasok dito, sabi, Pastor, meron pong bumubulong dito, may bumubulong dito. Naranasan yon, yung bumubulong dito, medyo maayos yung sinasabi niya, yung dito, barbara, di ba? Yung dito, alam mo na kung anong sa demonyo, alam mo na kung sa, anong sa Diyos, di ba? Madidiscern mo naman yun eh. Kung sa demonyo yun, huwag mong pakikinggan, huwag mong susundin. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Yung mga espiritu, ito yung mga exorcist, nag-exorcist ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Sa pangalan ni Hesus na, so alam mo na, hindi sila naniniwala kay Jesus. Gumagaya lang sila. Yung Jesus na pinapangaral ni Pablo, gagamitin ko, di ba? Gagamitin ko. In the name of Jesus, parang ganon. Nangyayari po ngayon to. In the name of Jesus, pinapalayas ko yung demonyo sa bahay na to, di ba? Be careful. Sabi niya, lumayas kayo. Yung Apostolic Authority, sinabi ko sa inyo kanina, ang binigyan lang ng kapangyarihan, yung first generation apostles. Sana malinaw po tayo ngayon. Pag nakita niyo ako, nagpapalayas ako ng demonyo sa sarili ko lang kakayahan, matakot po kayo. Hindi na yun biblical. Ang biblical first generation apostles, silang bigyan niya ng apostolic ministry. Pwede silang bumuhay ng patay, pwede silang magpagaling ng karamdaman, magpalayas ng demonyo. Pero after the next generation po, wala na. Bakit? Bakit wala na? Kasi nandito na si Jesus, nagkatawang tao na eh. Nandito na yung Holy Spirit, nandito na nga siya sa puso mo eh. And then, meron ka pang Bible. Meron ka pang Bible na para malaman mo yung sinasabi ko ay totoo o hindi. Meron ka ng, unlike dati, wala. Wala silang Bible. Ang alam nila is Old Testament lang, tapos hindi pa buo. So, ginagamit nila yung mga ganon. And then, sabi ng mga apokripa. Ano yung apokripa? So nakita ito, parehas silang Bible, di ba? So ito ang alus, yung kapal na niya, pero parehas po siya. Parehas na Bible to. Ano yung kaibahan nito? Ito, 66 books. Ito yung inspired by God talaga, 66 books. And then, ito meron siyang apokripa. Ito yung mga dati, this is Catholic version. The same Bible, pinrint to for Catholic use.
Pero the same po, meron tong 66 books, kaya lang meron siyang dagdag na apokripa. Dati, meron dito yan, nakalagay siya dati rito sa likod, parang additional reading. Maganda siya, but the Bible scholar hindi kinonsider na ito are inspired by God. Maganda po siya kwento ng mga tao, testimony ng mga tao. Pero hindi mo makikita yung God said, sinabi ng Panginoon, pinapasabi ng Panginoon, hindi. Kinukwento lang ng isang tao. So si Tobit, mamaya makita na kay Tobit. So ito yung the same Bible. Ang Quran, the same. Gumawa sila ng version nila, pero hanggang kay Moses lang. Hanggang kay Moses lang, yung Old Testament lang. And then ang sinasabi niya, sa Tobit, ito yung Tobit na makikita mo dito. Sana nandito pa siya, tinupi ko yun. Wala na may salamin ko. Babasa ko lang sa iyo. Thank you, Jay. Ang Tobit, makikita mo siya sa Old Testament. Bago siya mag-end sa Samuel. Yun yung tinupi ko eh. Babasahin ko yung dito mismo sa Bible. Dito sa screen natin, si Angel Raphael, sinabihan si Tobit, nasunugin ang puso at atay ng isda sa abo ng insenso para itaboy ang demonyong si Asmodeus. Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo, kilala mo ba si Asmodeus? And basahin ko yung chapter 6, verse 16 and 17. Okay, verse 16. Pagpasok mo sa kanyang silid, dalhin mo ang atay at puso ng isdang nakuha mo. Sunugin mo iyon, at kapag naamoy ng demonyo ang usok, tatakas agad ito at hindi na babalik. So yung karugtong na tungkol sa asawa niya, sabi niya, bago kayo magsiping, manalangin muna kayo. So ito po yung apokripa, na magandang Bible sila. Ako gusto kong basahin sana. Pero ito personal ko lang po, bakit hindi ko siya binabasa? Kasi curious ako eh. Pinag-aralan ko lang po yung yung mga parang general thoughts lang niya. Pero gusto ko siyang basahin, bakit ba nandito ito? Takot lang ako sa Diyos kasi siloso ang Diyos eh. Sinabi nang hindi ko pinasulat yan, tapos babasahin mo. So hanggang ngayon po di ko binabasa, kinokot ko lang para sa teaching, pero gusto ko talaga siyang basahin. Kaya lang, since na ang Bible scholars naniwala sila, these are not inspired by God, hindi ko rin in-encourage na basahin. Yung 66 books nga, hindi natin mabasa eh. Tapos kung saan ka pa pupunta, di ba? Parang sabi ng Diyos, baka tawagin ka pag ipokrito, di ba? So ito yun, Tobit, apokripa again, parehas na Bible, pero kung alam mo yung salita ng Diyos, medyo naingatan mo. Napupunta ka doon sa tamang kinalalagyan mo. Napaka-importante po. Kaya sinabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan na yung kay Jesus lang yon. Ito si Asmodeus. Nakita nyo, pag tinignan mo yung kay si Diana, yung Diyos-Diyosan Diana, nakakita niyo yung picture na yung iba pinakita namin kahapon, na yung babae na puno siyang dede, puro suso siya, tapos maitim na, kung maitim talaga yan. Ito yung mga Diyos-Diyosan, imaginein mo, bakit ganito yung itsura ng mga Diyos-Diyosan nila? Kasi di ba nakalagay sa Bible, magkaroon ka ng takot sa Diyos? So gumawa sila ng Diyos-Diyosan na nakakatakot. Yung sinasabi sa ating Kristiyano, matakot ka sa Diyos, natatakot ka, baka mapalayo ka ng todo sa Diyos, hindi ka makabalik. Natatakot ka, baka alisin ng Diyos yung protection niya sa iyo. Natatakot ka, baka disiplinahin ka ng Diyos. Kasi kung anak ka niya, didisiplinahin ka niya, di ba? Natatakot ka, baka parusahan ka ng Diyos kasi siyempre parusa masakit. Yung ganong klaseng takot. Hindi ka natatakot dahil mukhang monster ang Panginoon, hindi ganon. Pero sa mga false god, puro ganon. Kahit na si Artemis, si Diana,
makita mo yan, ang papangit na mga itsurang ginagawa nilang mga ribulto. Itong Asmodeus na yan, siya yung ano po, ito yung rampant ngayon. Pakinggan niyo, itong generation na ito, 2026, sabi mo na, siya po yung demonyo ng kalaswaan. Lahat ng mga sexual sin, lahat ng mga kalaswaan, nararanasan yun, di ba? O yung mga kaedad ko, sino kaedad kong 70 rito, 70? Uy, walang umamin, no? Lahat kayo 65. So, di ba, 70, merong pang na-attract ka pa, di ba? Na-attract ka sa maganda, na-attract ka sa pogi, di ba? And then, meron ka pang attraction, yung sinasabi dito. At ito po yung demonyo na ingatan mo. Hindi, huwag mo isipin kung mamatanda ka na, kahit na wala ka ng asim, meron pa rin papatos sa'yo kahit wala. Di ba, pag matanda ka na, wala ka na palang asim. And then 14, kaya nga nagpapabango na ako, wala na akong asim. Oo. Kabilang sa mga gumagawa nito, balik tayo sa lesson natin. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Iskeba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Dito, ako personally, mukhang hindi talaga siya pinakapunong pari. Parang alam mo yung self-declaration, parang dineclare niya na siya ay pinakapunong pari. Pero kasi kung makikita mo, bakit hindi niya naturuan yung mga anak niya? Malamang hindi niya alam din yung katotohanan. Tama? So yun, doon ka magkukonclude. Hindi nakasulat, pero when you study about it by the grace ng Holy Spirit, nakikita mo, mukhang peke rin to. Kasi bakit mali rin yung tinuturo niya. And then 15, subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, sabi niya, at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? Ang demonyo sumagot. Hindi siya napalabas, di ba? Pinapalayas yung demonyo, pero hindi napalabas eh. Sumagot tuloy yung demonyo. At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na yon. Bakit hindi nila napalayas? Kasi wala silang power. Wala silang power. Only Jesus pwede magpalayas. So pag sinasapian ka ng demonyo, okay lang na magpa-pray over ka sa akin, pero do not expect na mapapalayas ko yung demonyong yon. At baka pag pinagpipray kita, medyo lalayo ako. Baka maglundagan yung mga demonyo sa iyo, di ba? Remember, may isang tao, ilang libong demonyo na sa kanya, 2,000, remember? O kahit na 5 lang yun, tatanda ko ito, hindi ko na makakaya yun, di ba? So yung ganon. So ang Diyos lang ang kayang makalutas nun. Ito yung 2,000 demonyo, di ba? Kilala si Jesus ng mga demonyo, di ba? Meron pa, yung mga demonyo kilala si Jesus eh. So kung kilala mo si Jesus, it doesn't mean you are a Christian. Ang mga demonyo kilala si Jesus, takot pa nga sila, nanginginig, pero hindi naman sila naligtas, di ba? So makita nga ng mga demonyo si Jesus, oh Jesus, anak ng katastaasan, sabi niya, bumunta ka pa rito para parusahan kami before ng paghuhukom. Kilala nila si Jesus, pero hindi sila nanampalataya, hindi nila sinukong buhay na sa kanila, so wala rin silang kaligtasan. At dito, kilala ng mga demonyo, di ba? Kaya sabi ng mga demonyo, palipatin mo na lang kami doon sa mga baboy. Demonyo ng isang tao, lumipat sa 2,000 baboy. Ganong karami. Tinanong niya ni Jesus, ano pangalan mo? Legion. Ang legion, di ba? Marami. 2,000 pala yun. Kasi marami kami, sabi niya. O sige, sabi niya, palipatin mo na lang kami doon sa mga baboy. At nung lumipat yung mga demonyo doon sa mga baboy, nagtakbuhan. Nakapunta ako sa clip na yan sa Israel. Matarik na matarik po yan. Kung ako magdodrawing, talagang matarik yan. Na bago ka bumagsak sa tubig, hinimatay ka na sa tarik. Napakatarik po niyan. And then, yun na nga, dito makikita mo, doon sa kwento natin, hindi na palabas ang demonyo, di ba? Dito, nakalabas. Kasi si Jesus. So, siya lang. Malinaw tayo yan, siya lang. Yung may nagkiklaim sa inyo na hindi, si Jesus lang ang pwedeng
gumawa nun. Kung sinasapihan ka ng demonyo, ikaw lang ang pwedeng maglutas nun. Bumalik ka sa Panginoon, pumunta ka sa Kanya, ikumpisal mo ang pangalan mo, kasalanan mo, hingi mo ng tawad, at yun, tutulungan ka ng Panginoon. And then pang-apat, of course, ang resulta niyan at ang dahil sa pananalig, nagtitiwala ka kasi. And then 17, sabi niya, nabalitaan iyon ng lahat ng nanirahan sa Epeso, maging Hudyo, Entil. Kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ito yung purpose niya, para maniwala sila sa Panginoon. Hanggang ngayon po, ginagawa yan, kahit pag pinag-pray over kita, pwede kang pagalingin ng Diyos. Di ba, sino nagpapag-pray over na rito, narinig nyo, di ba? Panginoon, kung gugustuhin mo po, pwede mo po siyang pagalingin kahit ngayon po. Kung gugustuhin niya, hindi ako. Na hindi ko pwede sabihin, ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Kristo, pinapagaling ko po yung taong iba yon. Hindi yon biblical, so be careful doon. And then sabi niya, 18, marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Siyempre, na makita mo rin katotohanan, makikita mo na yung peke, di ba? And then nakita mo yung peke, ay peke pala yung ginagawa ko, hindi pala tama to. Ito na yung conviction ng Panginoon. Ito ibabaguhin mo na, magkakaroon ka na talaga ng kagustuhan magbago. At ang ginawa nga nila, ay marami sa mga dating gumagamit ng mahika, yung mga magic na yan, ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Pag kinonvert mo sa pesos to, more or less siguro sa ngayon, sa 2026, mga less than 3 million. So makita mo, ang dami, di ba? Ngayon ang question, kapag na-convict ang Pilipinas, mga 3 million lang ba ang susunugin? Hindi lang, di ba? Ang dami siguro. Ang dami siguro, kahit sa bahay natin, di ba? Kahit sa mga, yung mga pag pumunta ka ng kasal, ng birthday, may mga souvenir, di ba? Yung mga yung kuminsan, binili sa Divisoria, di ba? Saan nanggagaling yung mga binibenta sa Divisoria? Mostly China, di ba? Nangyari po yan sa akin. Pumunta ako ng China, first mission trip ko, may nakita ko magandang poster. Although Chinese ang talagang hand painting, hindi pa yung printing ng machine ngayon. Ang ganda, so iro-roll mo lang yun so madali lang iuwi sa Pilipinas, di ba? Pagdating dito, ikukwadro mo. Siyempre, proud ka, nasa sala mo, na ikaw lang meron nun. Mayroon siguro yung ibang pumunta rin ng China, di ba? Pero napansin ko, magmula nung nilagay ko yun doon, grabe po yung nangyayari sa bahay ko. Nagmamasteral ako, binigyan ako ng Diyos ng tirahang libre, malapit sa school ko, nilalakad ko lang. Pero ang problema ko, parang grabe yung nung buhay pa si Jenny, and then nilinis namin. And then paglinis namin, of course, bago umalis sila Jenny at isang gitarista ko, hindi pa si Jeff, before kay Jeff, yung gitarista ko sa Bible study, tinulungan na maglinis, and then magmimerienda kami, of course, Coke resealable. And then alam mo na, hindi pa, katatapos na yung merienda, pauwi na silang dalawa, iwanan na ako. Yung tansan magmula sa second floor, gumanon sa agdan, tansan nung Coke. Alam mo si Jenny matatakotin, di ba? Sumigaw na yun. Pastor, ano yung mga ganon na. And then anyway, umuwi na sila. So alam ko na meron doon. Nagpatugtog ako ng Christian song. Hindi namin natapos tong two-story apartment. Dito yung hagdanan, papunta second floor. Dito yung sala, dito yung entrance. Ito yung kitchen. Tapos to laundry area, yung dirty kitchen. Ito yung laundry area dyan. Hindi na namin inabutan malinis yon. Nakasara. And then, alam mo, nagpatugtog ng Christian song, nagkakalabugan talaga. Akala mo yung mga nagbubugbugan, di mo maintindihan, tao ba ito, nagbubugbugan, maingay. Kaya lang mag-isa na ako, madilim na, gabi na, hindi ko na binuksan. Umakyat na ako sa taas. Pagka umaga, siyempre, malakas sa loob mo, maliwanag na, binuksan ko. Alam mo, lahat ng space, nakabalot ng uod. Yung wala kang makitang vacant space, ganon sila, pati yung kanal na ganon. Tapos ang ginawa ko,
Siyempre, wala pa naman, ang cellphone ko noon, yung ano pa yung Nokia na wala pang touchscreen. Wala, wala pang touchscreen, di ba? Pero meron akong radyo, DCAS, di ba? DCAS, Christian Radio. Binaba ko mula second floor, tinabi ko sa pintong yon. And then, ano lang ako, parang, kasi araw, hindi ka masyadong takot sa araw eh. Tapos nagyari na noon, maya-maya, tapos akong kumain, papasok na ako sa school, kukunin ko yung radyo. Not even one worm wala. Yun yung sinasabi niya. And then later on, sabi ko, tapos na ito. The following day, hindi nawawala. And then, may narinig ako sa DCAS, yun ngang bumibili ka ng mga na morning towel, may nakasulat na hindi mo naman naintindihan, di ba? Pero binibili mo. Delikado pala yon. Sa ako nakita, naalala yung poster na yon. Hindi ko masunog kasi baka makasunog. Ginawa ko, ginupit-gupit ko, tapos binabad ko sa tubig. And then, nung matunaw na siya, tinapong ko sa imburnal. Magmula nun, tumahimik po yung apartment ko. Kapag meron kaming exam, mga kaklase ko doon magre-review kasi malapit lang kami sa school eh. Ako naman tutulugan ko sila na maaga. Pagdating na exam, para sila mga aswang, di ba, puyat. Tapos magtatap pa ako sa exam. Kasi nga, sinusunod ko yung utos ng school na you sleep early. Pampatalino yon. Matulog ka ng maaga. So dito sabi niya, kung sa Pilipinas mangyari ito, na sana mangyari, imaginin mo yung mawawalang mga masamang espiritong nandyan, nakasabit sa bahay natin, nasa mga munisipyo, nasa mga offices, di ba? Ito sana yung gawin ng Diyos. And then panghuli natin, yun yung paghahari. Dito na maghahari, ito na yung tagumpay na resulta hanggang sa buhay natin. Sa ganitong makapangyariang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Ito yung kailangan natin. Kuminsan nakakahiya, pero kailangan Kahit sa kwento lang, kahit na Jesus lang, pwede mong gamitin yon. So, totoo ba ang exorcism? Totoo ba? O hindi, malinaw tayo doon hindi totoo yon. So, pag dinidemonyo ka, huwag mong tawagin si pastor para puntahan ka sa bahay mo, ha? Na pwede mo akong i-text at pupunta man ako doon. Siyempre, mahal kita, pupuntahan kita doon ako sa gate. no joke lang yon. Of course, pupunta kita, pag-pray pa rin kita. Pero kung gumaling ka man, si Jesus nagpagaling sa'yo, hindi si pastor, malinaw tayo doon. And then sabi niya, pagpapahayag, ito yung kung bakit nagtatagumpay. Kailangan nating ipahayag salita ng Diyos. At huwag ka mag-alala, tutulungan ka ng Diyos. Patutunayan niya na ikaw ay anak niya. Patutunayan niya yung sinasabi mo, pinapasabi ng Diyos yun. I-anticipate mo na ito. Ang demonyo, guguluhin ka talaga niya. Di ba? Ngayon nga, wala si teacher, di ba? Minsan dito na nakaupo si teacher Ay, merong teacher doon na isa nasasabi ko, pati mga teacher ngayon, kalaban na ang Panginoon. Kasi, kaya wala dito si Howell, kaya wala dito yung iba nating kabataan. Imagine mo, tinataon pa ng linggo sa worship time, yung practice ng mga activity sa school. Kaya ako minsan naisip ko, God, tulungan mo naman po kami, pati mga teacher ngayon, kalaban na po ninyo, kalaban na po ng simbahan. So asahan mo na yan, merong paligsahan, may kukontra talaga yan, kasama na po yan. Kaya ipanalangin natin, i-anticipate na natin na sana yung teacher na yon, mabago yung isip niya. Pag Sunday, banal na Diyos yon. Huwag mong kukunin sa Diyos yon, lagot ka sa Diyos. And then of course, yung pananalig, magkaroon tayo ng personal na pananalig. Magtiwala ka sa Diyos at huwag ka mag-alala. Ano man ang problema mo, kaya ng Diyos yon. Again, kaya ng Diyos, hindi mo kaya, hindi kaya ng pastor mo, pero ang Diyos kaya niya. At maghahari. Maghahari ang Diyos, hindi lang sa iyo, hindi lang sa bahay mo, hindi lang sa pamilya mo, hindi lang sa barangay mo, hindi lang sa syudad mo, hindi lang sa bansa mo, kundi pwedeng buong mundo to the ends of the earth. Kaya sabi niya. Kaya ang salita ng Diyos, ang parati nating alalahanin. Magbasa ng Bible. At ngayon, kung di ka makapagbasa, kahit manghiram ka lang ng cellphone, meron tayong audio Bible tuwing umaga. Ginagawa ko po yun ng 5 a.m. Pag napasarap ng tulog, 5:30.
Sabi ng Diyos, wala ka man lang wala ka man lang fixed time. Yung ganon. So pakinggan mo, kaya lang ang hirap magbasa po ng Bible sa umaga, di ba? Yung mata mo parang gusto pang matulog. Kaya medyo yung pagbabasa ko, ano yon? Di bali, paintindi ng Diyos sa inyo. Pag mali yung pagkabasa ko, papaintindihan ng Diyos sa inyo. Tayo po tumayo para manalangin.